May anak sa labas ang mister ko at may kalaguyo pa. Siyang pinapadalhan ng pera. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alin ang mas masakit. Ang malaman na may anak pala ang asawa ko sa ibang babae o ang malaman na habang pinapalaki ko ang mga anak namin at nagsisikap na pagkasyahin ang bawat perang kinikita namin, may isa pa pala siyang babaeng palagi niyang pinapadalhan ng pera. Ang pangalan ko ay Mara, 38 years old at 15 taon na akong kasal kay Joel. May dalawa kaming anak. Sa paningin ng ibang tao, maayos ang pamilya namin. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman kami naghihirap. At dahil matagal na kaming nagsasama, akala ko kilalang kilala ko na ang asawa ko. Pero mali pala ako. Isang gabi, habang naglilinis ako ng bahay, narinig kong nag-uusap ang asawa ko at ang kapatid niya. Hindi naman talaga ako nakikinig, pero bigla kong narinig ang pangalan ng isang babae. Kailangan mong dagdagan ang padala mo kay Angela. Malapit ng enrollment. Napahinto ako. Angela? Sino si Angela? Nang gabing iyon, tinanong ko si Joel. Joel, sino si Angela? Bigla siyang natahimik. Kaibigan. Kaibigan na kailangan mong dagdagan ang padala dahil enrollment? May tinutulungan lang ako. Magkano ang pinapadala mo? Hindi siya sumagot. Doon ako nagsimulang maghinala. Kinabukasan, habang hawak ko ang cellphone niya, dahil ako ang nagbabayad ng bill namin online, may nakita akong transaction. 5,000 kay Angela. Makalipas ang 2 linggo, may isa na namang padala. 8,000. Tapos 3,000. Tapos 10,000. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Jewel, sino talaga si Angela? Sinabi ko na sa'yo, tinutulungan ko lang. Anong klaseng tulong? Hindi siya sumagot. May relasyon ba kayo? Anong iniisip mo? Ang iniisip ko, asawa mo ako, pero parang ako ang huling taong nakakaalam kung saan napupunta ang pera mo. Bigla siyang nagalit. Kung hindi ka kasi gastadura, hindi ko kailangang gumawa ng paraan para sa ibang bagay. Parang sinampal ako. Ako? Ako ang gastadora? Ako ang nagbabayad ng pagkain. Ako ang nag-aasikaso sa mga anak namin. Ako ang nagsisikap pagkasyahin ang pera namin. At ngayon, ako pa ang sinisisi niya. Lumipas ang ilang araw, pero hindi ako mapakali. Hanggang sa isang gabi, may nakita akong message sa cellphone niya. Papa, kailan po ulit kayo magpapadala? Kailangan ko po ng pambayad sa tuition. Nanlamig ako. Papa? Hindi ko alam kung bakit pero parang may masamang kutob ako. Hinarap ko si Joel. May anak ka ba? Bigla siyang napatingin sa akin. Hindi siya makapagsalita. Joel, tinatanong kita, may anak ka ba sa ibang babae? Tahimik. At sa katahimikang iyon, alam ko na ang sagot. Umiyak siya. Oo, parang biglang nawala ang lakas ng katawan ko. Anong ibig mong sabihin? May anak ako bago tayo nagkilala. Nasaan siya? Maynila. Ilang taon na? 19. Napaupo ako. College na pala. 19 na taong gulang. Ibig sabihin, halos buong pagsasama namin, may buhay siyang tinago sa akin. Si Angela ba ang anak mo? Umiling siya. Ang pangalan ng anak ko ay Nicole. Doon ako lalong naguluhan. Kung hindi si Angela ang anak mo, sino siya? Kaibigan. Kaibigan na palagi mong pinapadalhan ng pera? May kailangan lang siya. Anong kailangan? Hindi siya sumagot at doon ko naisip ang pinakamasamang posibilidad. Joel, may relasyon ba kayo ni Angela? Tahimik siya. Joel! Umiyak siya at sinabi niya ang mga salitang tuluyang nagpabagsak sa mundo ko. Oo. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatingin sa kanya. May anak siya sa ibang babae at may kalaguyo siyang iba. 2 pagtataksil, 2 lihim. At ako, ang asawa niya sa loob ng 15 taon ang huling nakakaalam. Matagal na ba? 1 taon. 1 taon? Tumango siya. At yung pera, pinapadalhan ko siya samantalang ang anak mo, pinag-aaral ko rin. Natawa ako ng mapait. Ang galing mo. May pera kang pang-maintain ng kaluguyo mo. May pera kang pagpang-aral sa anak mo sa labas. Pero kapag kailangan ng mga anak natin, sasabihin mo kapos ka? Hindi siya makasagot.
Doon ko naramdaman ang sobrang sakit. Hindi lang dahil niloko niya ako, kundi dahil habang ako ay tapat sa kanya, ginamit niya ang perang dapat sana ay para sa pamilya namin para suportahan ang dalawang lihim na buhay. Ang mas masakit, nang tanungin ko siya kung bakit niya itinago ang anak niya, ako pa ang sinisi niya. Alam kong magagalit ka. Kasalanan ko pa. Natakot ako sa magiging reaksyon mo. Yung kaluguyo mo, wala siyang kinalaman doon. Pero ako ang sinisisi mo. Hindi na ako nakasagot. Lumipas ang ilang araw, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong umalis, gusto kong hiwalayan siya. Pero iniisip ko ang mga anak namin. Iniisip ko rin ang 15 taon na pagsasama namin. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang patawarin. Hindi ko alam kung ang pagpapatawad ba ay nangangahulugan na kailangan kong tanggapin ulit siya. Kaya nagpasya akong humingi ng payo. Mga kaadit, ano po ba ang gagawin ko? May anak pa lang asawa ko sa ibang babae na itinago niya sa akin ng maraming taon. At ngayon nalaman ko rin na may kaluguyo siyang palaging pinapadalhan ng pera. Nang kumprontahin ko siya, ako pa ang sinisi niya. At sinabi niyang kaya niya itinago ang lahat dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ko. Mahal ko pa rin siya, pero parang hindi ko na siya kilala. Dapat ko pa ba siyang patawarin? Dapat ko pa ba siyang bigyan ng pagkakataon? Mas mabuting umalis na lang ako. Hello po sa Sender, ito po mapapayo ko. Una, gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kasalanan ang pagtataksil ng asawa mo. Maaring may mga pagkukulang ka bilang asawa, gaya ng lahat ng tao. Pero ang pagkakaroon ng kaluguyo at ang pagtatago ng anak ay mga desisyon niya. Huwag mong akuin ang kasalanan na hindi naman sa'yo. Sabi sa Corinto 13:6, ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangailangan ng kasinungalingan. Kung talagang gusto niyang ayusin ang iyong pagsasama, hindi sapat ang sabihin niyang sorry. Kailangan niyang patunayan sa gawa. Kailangan niyang putulin ang relasyon niya sa kaluguyo niya. Kailangan niyang maging tapat sa iyo. Kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad niya bilang ama sa anak niya sa labas. Pero hindi iyon nangangahulugan na kailangan mong tanggapin ang pagtataksil niya. At higit sa lahat, kailangan niyang tumigil sa pagsisisi sa iyo dahil sabi sa Kawikaan 26:13, ang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi uunlad. Ngunit ang nagpapahayag at tumalikod sa mga ito ay makakatanggap ng awa. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pag-iyak, hindi lamang paghingi ng tawad. Ang tunay na pagsisisi ay pag-amin, pagtigil sa mga maling ginagawa at pagbabago ng pamumuhay. Mara, hindi kita pipilitin na hiwalayan ang asawa mo. Hindi rin kita pipilitin na manatili. Ang desisyon ay nasa iyo. Pero huwag kang magdesisyon habang galit na galit ka pa. Huminga ka, manalangin ka. Humingi ka ng gabay sa Diyos. Sabi sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Bago ka magdesisyon, tanungin mo ang sarili mo. Hindi ba siya magbago? Totoo ba ang pagsisisi niya? Pinutol na ba niya ang relasyon sa kalaguyo niya? Handa ba siyang maging transparent sa iyo? Tinanggap ba niya ang buong responsibilidad sa kanyang mga ginagawa? At higit sa lahat, may ginagawa ba siyang hakbang para muling mabuong na tiwala na siya mismo ang sumira? Dahil ang pagpapatawad ay isang bagay, ang muling pagtitiwala ay ibang bagay. At ang pagpapanumbalik ng isang pagsasama ay nangangailangan ng dalawang taong handang lumaban para sa relasyon. Maari mong patawarin ang isang tao kahit hindi mo pa kayang pagkatiwalaan siya muli. At maaari kang magmahal ng isang tao habang naglalagay ka pa rin ng mga hangganan para protektahan ang sarili mo. Kung pipiliin mong bigyan siya ng pagkakataon, huwag mong ibigay ang pagkakataong iyon dahil natatakot kang mawala ng asawa. Ibigay mo ito kung nakikita mong totoo ang pagbabago. At kung pipiliin mong umalis, huwag mong isipin na nabigo ka bilang asawa. Minsan, ang paglayo ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay paraan pagprotekta sa iyong dignidad at kapayapaan. Sa huli, tandaan mo, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. At kahit gaano katagal itinago ang isang kasalanan, darating ang panahon na lalabas din ang katotohanan. Kaya huwag kang magmadali, manalangin ka, humingi ka ng karunungan. At anuman ang maging desisyon mo, piliin mo ang landas na maglalapit sa iyo at sa iyong mga anak sa kapayapaan, katotohanan at sa Diyos. Dahil ang isang tahanan ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng pananatili. Nabubuo ito sa pamamagitan ng katapatan, respeto, pananagutan at tunay na pagmamahal. Para sa inyo mga ka-adit istorya, ano ang mapapayo ninyo para sa ating sender?
Kung ito man ay naranasan nyo rin bilang isang ina-asawa, ano nga ba ang dapat unang hakbang, pangalawang hakbang upang gawin ni Mara?